ang ibabahagi natin sa inyo ngayon na sign is itong mata. Okay, nakakita na ba kayo ng mata na sobrang laki? So alam nyo ba na yung ganitong klaseng sign ay bihira lang kayo makakita ng ganitong sign sa inyong area. Okay? Minsan lang ito katiits yung ganitong porma, napakalaki. So alam nyo ba na yung bearing alignment niya is sobrang layo doon sa may unahan yung kanyang tinuturo. Pero possible na meron ding nakalagay dito sa kanyang paligid. Pero yung kanyang pinaka-tinuturo talaga is nandoon sa unahan. Okay? So ito katiits tingnan yung maigi yung mga butas. Hindi mo talaga masasabi na ito ay made of nature. Okay? Man-made talaga yung ganito. Kasi imposible naman nga matamaan ng kahoy, nagkaroon ng dalawang butas. So meaning, sinadya talaga ito na lagyan ng butas kasi meron siyang tinuturo na direction na doon sa area iyon meron yung deposito na nakabaon. Okay? So ngayon katiits, yung ganitong klaseng sign, pwede nating basihan. Halimbawa, kapag gagawa natin ng remapping, so tingnan natin yung kanyang shape. Diba, para siyang mata. So dito, para siyang nguso. Okay? So yung kanyang nguso, para siyang pa-shape na arrow. Yan o. Malaki and then lumiliit. So meaning direction doon sa unahan. Okay, ganun yung pagtingin kapag mayroong mga BBM na sign. So matatawag pa rin natin ito na BBM kasi malaking bato na nilagyan ng sign. So yun nga, BBM na sobrang ganda yung nakalagay kasi mga mata. Usually nakikita natin na BBM yung ano lang, mga butas na malaki, may maliit, and then meron naka-engrave ng mga linya. Pero ito, mata talaga. Okay? So napakaganda nito katiits. So ito ay katulad doon sa mga palaka na sobrang laki na bato na bihira lang natin makikita sa ating paligid. Okay, kahit sinong katiits natin yung ating tanungin, wala pa talaga silang nakita na ganito. Okay? Kahit sa mga seniors natin, yung mga marami ng karanasan, based sa kanilang pinapakita, wala pa tayong nakita na ganito. So napakaganda nito katiits. Okay? So ganito katiits, bantayanan pa rin ito. Bakit? Dahil hindi lang iisang deposito yung nakabaon dito doon sa may unahan. Possible na meron din dito sa kanyang ganito paligid. Pero may tendency na sobrang lalim. Okay? Kasi ito ay pabundok. Pabundok, ito kasi sa pabundok. Hindi doon sa ibaba. Pwedeng lagyan ng tunnel, pailalim, ganun. Meron yung bato na sobrang laki na pwedeng maging lagyan ng entrance sa kabila kasi doon meron niyang puno ng kawayan. Okay? Yang puno ng kawayan, napakagandang lagyan ng tunnel kasi yung kanyang ugat ay sobrang tibay at hindi yan basta-basta magkukulaps kasi malakas yung kapit niyan sa lupa. Kung kaya kadalasan yung mga area na merong deposito na nakabaon, doon talaga sa may kawayan na makikita natin. Okay? So ganito yung design ng BBM. So ngayon meron kayong idea kung ano mga pagmukha ng mga big boulder marker na mayroong nakapukit na ganitong sign. So usually, kapag ganitong marka, sobrang lalaki. Asahan talaga na malaki yung deposito at sobrang lalim yung pagkabaon. Okay? Hindi talaga sila nagbabaon ng mga item na malambot yung parte ng lupa. Kasi yung tendency kapag magbabaon sila doon sa malambot, kapag magkaroon ng buhawi or lindol o kahit anong mga nature na pangyayari, ma-dislocate yun. Okay? So ngayon, pagbalik nila, meron silang mga sign, mga arrow na pinapalo,
hindi na nila makuha yung perfect na alignment. Kung kaya doon talaga sila nagbabaon sa bedrock na kung saan hindi na talaga yun gagalaw. Okay? So ganun yung purpose ng mga BBM at bakit sila nagbabaon doon sa parte ng matigas na parte ng lupa sa ilalim. Okay? So napakaganda rin ito katiits. So aside sa BBM markings, meron ding mga supporting sign doon sa ibaba. Okay? Yung makikita natin doon is letter C na maliit. Okay? Maliit na C. So para sa mga wala pang idea kung paano mag-remap sa C, saan nakaharap yung C, diba meron yung open na part sa C, doon i-follow. Okay, so meron yung mga supporting sign, pero yun nga, yung lalim ay hindi natin matansa kasi hindi naman tayo yung baon. Okay, pero so ito katiit, so magandang araw sa inyong lahat. So meron tayong area na pinuntahan. So dito makikita natin yung tinatawag natin na big boulder marker o yung BBM. Okay, so ngayon malalaman nyo kung ano nga ba yung mukha o disenyo ng isang BBM. Okay, so quick recap tayo o quick explanation about sa mga BBM. Kung ano nga ba yung purpose ng BBM, kung bakit nga ba nila inilagay yung sign na yan. Okay? Kasi ang purpose ng BBM katiits is yan yung kanilang magiging basihan. Okay? Halimbawa kapag dadaan tayo sa creek, ito yung unang bubungad sa atin. Okay? So dito sa kanyang harapan, nandyan yung BBM at saka nandito yung isang bato. Meron tayong makikita na butas na tumagos sa kabila. Yan o. So yan o. Pansinin nyo ito kutiits. Yan o. So parang siyang anchor lock. Okay, yan o. Kung lalagyan ng kable, pwede talaga siya lagyan ng tali. So ngayon katiits, ano bang mga simpleng kahulugan nito? Ito yung maliit na dot, and then meron siyang butas na tagos sa kabila. Dito natin makikita yung BBM. Okay, so kung pansinin natin maigi, doon siya nakaharap, di ba? At saka yung isa doon. Okay, so ngayon ano bang makikita natin dito sa part na ito? So dito tayo katids. So ito yung makikita natin, di ba? Bato na malaki. Okay, so dito nakaharap at saka doon sa kabila. So ito medyo maliit, unlike doon medyo malaki. Okay, so ngayon yung prospect saan yung possible yung digging spot ay pwede dito saka doon. Okay, dalawa. Kasi naka-encounter na tayo ng ganitong sign katiis eh. Yan, maliit lang yan. Okay, unlike doon sa nakita namin, sobrang laki, halos isang paa magkasya. So yung detection doon ay dalawa. Okay, kung saan nakaharap yung butas sa unahan at sa kabila. So nandito lang yung prospect ng digging spot. Okay, dito meron dito ito, you know, parang dot, meaning item na ibinaon. So dito sa likod meron siyang supporting sign na hugis box. O yan o, klarong-klaro. Supporting sign ito katiits na nandito yung digging spot. So box. Yan o, kahon.
Yan o, pansinin ng maigi, kahon. So meaning, dito nakabaon yung item. Hindi natin to na-detect, pero pag ginawa natin to na detection, may mataas na possibility na nandito. Kasi yung meaning ng kahulugan ng kahon, yan ay mga boxes, okay, boxes of gold bars, mga box na may laman, okay. Pero yung titingnan natin maigi, located siya sa may gilid ng creek, okay. Yan o, may creek. So ngayon kapag hukayin natin to dito, halimbawa dito, so, sabihin natin sa gilid, okay, gilid. So ngayon pag hukayin natin yan, ang tendency, hindi talaga natin masasabi na wala yung harang. Okay, kasi napakadaming bato nito, madali silang makakuha ng mga bato na pwedeng itabon dito, okay. So marami talaga tong harang ng mga bato, tulad ng inoperasyon na namin na gilid ng creek. So napakadaming bato talaga na pwedeng ma-encounter. So maganda dito kapag ganitong area, gilid sa creek, ay heavy equipment, okay. So mas maganda na kung may heavy equipment, mas madali lang, okay. So ganun lang mga ka-TEDS, at huwag niyo kalimutang mag-follow para ma-update kayo sa ating mga panibagong video tungkol sa mga treasure sign, okay? Yamashita treasure signs and symbols tulad nito. So napakaganda. Okay, so yun lang at maraming salamat.